Idineklara ngayon ng House Committee on Justice na may sapat na sustansya ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naganap na botohan sa nasabing komite, tanging si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay ang bumoto laban sa pagiging sufficient and substance ng dalawang impeachment complaint. At dahil dyan, pinag-aaralan naman ngayon ng legal team ng pangalawang Pangulo ang naging hakbang o proseso ng komite dyan sa Kamara bago sila maglalabas ng kanilang panig o pahayag. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, tuluyan ang tinapos ang deliberasyon ng House Committee on Justice patungkol sa sufficiency in substance ng dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte pagkatapos ngang bumoto ang 54 na kongresista pabor sa sustansya ng mga nasabing reklamo. The chair declares the sufficiency in substance. Pagkatapos ang 3 araw na deliberasyon ng House Committee on Justice, idiniklara na sufficient in substance ang Zabalya et al. At Cabrera impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na ang proseso ng pagboto ng mga miyembro ay sa kabuuan ng mga reklamo at hindi sa bawat ground ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So ruled. With 54 votes in the affirmative and 1 vote in the negative, with 0 abstention, the chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. So ruled. Sa magkasunod na botohan ay parehong 54 na miyembro ng komite ang pabor na may sapat na sustansya ang dalawang reklamo. Habang nag-iisa lang na tumutol sa moksyon si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at walang nag-abstain. Bago ang botohan, kinwestiyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara na iprinisinta ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Nakasado mano sa nasabing SALN na ang net worth ng Vice Presidente noong 2008 ay nasa mahigit 18 million pesos habang nagkaroon ng biglang pagtaas noong 2024 na mahigit 88,512,000 pesos. Sinabi ni Rodriguez na hindi kasama sa attachment ng impeachment complaint ang SALN at kung ito ba ay may pahintulot ng Office of the Ombudsman. The offense charge. And certainly, based on this, and based on the complaint, and based on the annexes, wala. Now, a new matter is injected by our friend, Congressman Ridon, stating about SALNs of 2023, 2024. Madam Chair. You cannot just state that it's a public record. Now, where is it? Where is it? Is it found in the complaint? Because we are limited, Madam Chair, to the complaint and to the annexes. Here we are. We're limited with this. To inject something based on the statement and there is no authentication that we have, there is no such thing as automatic authentication. In any proceeding, you have to authenticate. No, so therefore, there can be, unless there is an authentication and the Ombudsman has already certified that, we cannot take cognizance of that particular injection of this new matter in the hearing.
Si Rodriguez ay una nang nagsabi na hindi maaaring i-impeach ang vice-presidente sa mga aligasyon noong siya ay kalihim ng Department of Education dahil wala ito sa jurisdiksyon ng komite. Nanindigan naman si Suntay sa posisyon nito na walang batayan at matibay na ebidensya laban kay VP Sara na nakapaloob sa ikatlo at ika-4 na reklamo para siya ay patalsikin sa pwesto. Isa sa particular na tinukoy ni Suntay ang aligasyon ukol sa banta umano sa buhay ng Pangulo. Complaint. Ang pangunahing allegation ng complaint ay nagsasaad, respondent publicly declared during a live broadcast press conference that she has arranged for a person to kill President Marcos Jr., the First Lady, and the former Speaker Martin Romualdez, if she is killed. Ito ang ginawang basihan ng Article 1 para sabihing may culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at other high crimes. Pero kapag sinuri ito sa ilalim ng Rule 3, Section 5 ng Rules of Procedures ng impeachment proceeding, may malinaw na problema sa sufficiency in substance. Ang requirement ng rule ay may recital of facts constituting the offense charge. Hindi sapat ang statement na controversial or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin maipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged. Si Suntay ay umani ng batikos dahil sa naging analogy nito sa ikalawang araw ng deliberasyon matapos na gawing halimbawa ang aktres na si Ann Curtis sa issue ng Imagination versus Desire na nag-ugat sa video ni VP Sara na ipinakita ng komite. Bagaman nanindigan sa kanyang analogy ay humingi ito ng paumanhin sa mga nasaktan sa kanyang sinabi na anya ay hindi iyon intentional. May mga statements which are taken out of context. Dapat tignan yung kabuuan at hindi dapat nagpupunta sa konklusyon. While may mga tao siguro that found the analogy in bad taste, dun sa mga na-offend, tayo'y inuulit ko, walang malis doon sa nanais nating gawin doon sa statement na yon. Ayaw natin makasakit through that analogy, but kung may nasaktan, humihingi tayo ng dispensa. Kay Miss Ann Curtis rin, kung nasaktan siya sa sinabi, ulitin ko, there was no malice intended at tayo hinihingi ng dispensa sa kanya. Pero, well, totoo yung, it was a fictitious situation na aking ginawa. Isa lang ang totoo doon, yung sinabi ko ang ganda-ganda niya. Aminado naman ang endorser ng Cabrera impeachment complaint na si House Deputy Speaker Paulo Ortega na makakaapekto ang inihaing perjury case ni VP Sara laban kay Ramil Madriaga na itinuturing nila na smoking gun ang testimonya. Siyempre, may effect pa rin yun. Kaso pa din siya, pero sabi ko nga, we are focusing on this impeachment saka sa buong proseso. So, we'll handle it by hearing or every time po na meron ng kaganapan dito sa House of Representatives, which will be elevated 10 days after. Sa inilabas namang pahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na bagaman hindi nagulat sa desisyon ng Justice Committee ay malinaw niya na inilalantad lamang nito kung paano handang gamitin ng ilang pwersa sa Kongreso ang impeachment para sa pampulitikang layunin sa halip na itaguyod ang katarungan. Kasabay nito ay pinuri niya si Suntay sa kanyang paninindigan at pagtanggi na tukutin o gipitin at ipinakita niya na umiiral pa rin ang katapangan at ang integridad sa public service kahit na nangangahulugan nito na tumayong mag-isa. Sa 54 na mga bumoto sa reklamo ay sinabi ni Duterte na tanda nila na ang kapangyarihang pampolitika ay pansamantala lamang, ngunit ang pananagutan sa sambayan ng Pilipino ay permanente. Ang kasaysayan niya ay may paraan ng paghatol sa mga umaabuso sa kanilang otoridad.
Alex, ang susunod na hakbang ng Justice Committee ay padadalhan ng notice si Vice President Sara Duterte at bibigyan siya ng 10 calendar days para sumagot, at pagkatapos namang mag-reply ng kabilang panig ay bibigyan ng 3 araw para naman mag-sumite ng kanyang rejoinder ang Vice Presidente pagkatapos nga ng reply sa sagot sa kanya ng kabilang panig. Sa April 8, itinakda ang proper hearing para sa determinasyon ng grounds at ito ay isang ministerial na lamang, at sa ngayon ay tatanggap din ng mga additional na ebidensya at mga pleadings ang Justice Committee bago yung kanilang proper hearing, Alex. Eden, tanong ko lang, isang tanong lang yung bang mga bumoto pabor sa sufficiency in substance dun sa reklamo, nangangahulugan ba na sila ay pumapabor dun sa lahat ng grounds ng complaint? Dahil nga, kung pagbabasehan natin kahapon, marami nagtayuan o nagsalita ng mga mambabatas na parang kumukontra sila dun sa sa ilang grounds na parang sinasabi nila, hindi nyo pwede i-impeach yan. Dahil nga, kalihim siya ng Department of Education. Dapat yung kalihim ang dapat yung parusahan, hindi yung Vice President. Dahil nga, posisyon lang niya as Secretary. Bakit bumoto pa rin yung mambabatas sa yon pabor dito sa sufficiency ng substance? Yun nga, Alex, kahit na isa sa pinakamaingay sa deliberasyon ng Justice Committee si Congressman Rodriguez, at mas marami yung mga grounds na sinasabi niyang walang batayan, o hindi impeachable offense, pero kanina pagdating doon sa pagboto sa sufficiency in substance ay kabilang siya doon sa affirmative vote, Alex, although mga 2 grounds yung sinasabi niya na merong pwede na offense o aligasyon na laban kay BP Sara. Sa ngayon, Alex, ay sufficiency in substance pa lamang yung kanilang pinagbotohan kanina. Iba pa yung pwedeng mangyari sa gaganaping proper hearing. Dahil sa mga susunod na pagdinig ng Justice Committee ay maglalabas na ng mga ebidensya, ng mga testigo ang magkabilang panig, at doon makikita kung yun bang mga aligasyon laban kay BP Sara ay may mga matibay na ebidensya na magdidiin sa kanya, o maaari naman pala itong sagutin ng kampo ng Vice Presidente, Alex. At iba pa yung pwedeng mangyari sakaling ito ay umusad hanggang sa plenaryo, Alex. Hindi ba ninyo tinanong si Congressman Rufus kung why change of heart? Kahapon medyo ang ganda ng talumpati mo, tas biglang bumoto ka pabor dito sa sufficiency ng in substance. Alex, hindi na nga nahila si Kong Rufus dahil hindi siya napansin kanina nung lumabas doon sa People's Park, at ang inaantabayanan ng mga media ay yung mga nangunguna sa Justice Committee. But definitely, yung kanyang ipinakita sa 3 araw na deliberasyon ng Justice Committee ay hindi daw pala maaring pagbatayan yung ingay at yung ipinapakita mo na mga pag-question dito sa mga aligasyon at mga ang ebidensya na inilahad kanina, bagaman hindi pa naman yun yung stage na talagang magpapakita na ng mga ebidensya, ilan doon sa mga dokumento ang kanyang kinwestiyon. But definitely after nga nun, pagdating dun sa proper voting, dun sa sufficiency in substance, ay lumabas na siya pala ay pabor na merong sustansya yung mga reklamo laban kay BP Sara. Ayun, sige. Tingnan natin sa susunod na step na gagawin dyan sa House Justice Committee kung ano talaga ang kanya magiging posisyon, kung maglalabasan na ng ebidensya ang panig ng complainant at the same time ang panig ng inakusahan. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin, dyan po sa kamera.